Hello mga kahayahay! Nandito na naman nga kami ngayon sa Aplaya at napakaganda talaga ng panahon ngayon mga kahayahay. Kalmadong-kalmado ang dagat, napakaganda ng panahon, napakaganda ng sunrise. Nakaka-relax talaga dito sa Aplaya mga kahayahay. At pagtingin ko nga dito mga kahayahay sa likod ko, ay nako, hindi maganda ang tanawin, hindi maganda ang panahon ngayon. Balik tayo doon sa dagat, hindi maganda ang tanawin. Maaga nga pala kami dito mga kahayahay, hindi pa nagatilaok yung manok ng kapitbahay ko na inasilip-silip ko para sa tinula ay nandito na kami. Kasi ngayon kami ay makikidayo ng aming sandamakmak na labahan. Kaya itong nakikita nyo mga kahayahay na sako-sako dito sa likod ay hindi yan sako-sako ng bigas galing sa ayuda. Yan ay sako-sakong labahan namin sa loob ng 1 linggo. At itong si ate nga, kahapon pa daw siya dyan. Kaya dyan na sila magluluto ng kanilang agahan dahil maghapon na naman daw silang puro labahan ang atupagin. Ay ganun din kami, hindi ka nag-iisa ate. At ito nga mga kahayahay, ako pala ang nakatuka sa pagluluto ng aming pagkain mula agahan, tanghalian, siguro hanggang hapunan. Kasi yung asawa ko, siya naman yung nakatuka sa paglalaba, syempre ng aking sandamakmak din na mga pante. Bali ngayon pala mga kahayahay ay magluluto ako ng adobong manok para sa aming agahan. Dala na siguro hanggang tanghalian itong lulutuin ko. At itong manok nga na binili ko ay nilagay ko sa freezer kagabi ay kinabukasan ay sobrang tigas. Kaya ibababad ko muna siya sa tubig habang ako ay nagpiprepare ng kanyang mga ingredients. Itong mga sangkap nga pala mga kahayahay katulad ng sibuyas, bawang, kalamansi, luya, paminta at kung ano-ano pang mga spices ay dala ko rin pala dito sa baba. Kasi dito sa baba ay wala talagang pagkain. Bahay lang talaga yung libre. Wala naman na kasing nakatira dito mga kahayahay sa bahay. Si nanay naman kasi nasa city. Bale, ang nakatira dito ay si kuya na lang. Wala naman siyang asawa. Lagi naman siyang wala kasi nga lagi siyang may tugtog. Kaya antik na talaga itong bahay kung tutuusin mga kahayahay kasi how many years na itong bahay tapos parang hindi na siya nakadaan ng repair kasi nga wala naman na halos tumitira dito. Ito nga mga kahayahay, medyo malambot na itong binabad kong manok at pwede na siyang pag-iwahiwalayin mula dun sa kanyang pagkakadikit. Ito talaga ang mahirap dito mga kahayahay. Yung pinatigas mo, ang hirap palambutin. Mantalang yung alam kong malambot, ang hirap naman patigasin. Ay ano baga yun? Bakit yun ganon? At ito nga pala mga kahayahay, ay ilalagay ko muna yung aking mga ingredients. Imamarinate ko muna sa toyo, sa paminta, sa suka, bawang, sibuyas at kung ano-ano pang maisip ko. Basta ako naman kasi mga kahayahay kapag nagluluto, ay wala naman, hindi naman ako magaling magluto, di katulad ni ate. Ang ginagamit ko lang talaga sa pagluluto ko, yung talagang angking common sense. At bukod nga naman sa common sense mga kahayahay, ay ito pang isang talento mayroon ako, yung magaling talaga ako magmekos-mekos mga kahayahay gamit ang aking 10 mga daliri, kamay at paa. Ayan, ityan daw ang sikreto para masarap daw ang pagkain. At itong si kambal nga mga kahayahay, yung aking lalaki na kambal ay pinilit kong maglinis ng maitim na kawali dito ni tito niya na antik na din. Itong kawali na ito mga kahayahay ay bata pa lang yung tito niya, kawali na ito. Hanggang ngayon wala pa ring asawa yung tito niya, kawali pa rin ito, buo pa talaga. Talagang may forever silang dalawa. At ito nga mga kahayahay, kakaibang paglilinis nung ginawa ni Kambal at mas nilinisan at kinudkod niya talaga yung sa labas kaysa sa doon sa loob. Kasi nga daw para sa kanya mas nangangailangan daw ng atensyon yung labas kasi yun daw ang mas marumi. Ay ganun talaga ang kanyang pag-iisip. At hindi ko rin alam kung kanino ako maaawa, kung sa kawali ba o kay Kambal. At ito nga mga kahayahay, bali inisturbo ko tong si Hanilab sa kanyang paglalabay. Sabi ko sa kanya ay gawan niya ako ng apoy, kailangan niya magparikit ng apoy. Dahil kung hindi rin siya makakain syempre. At syempre, para ganahan naman siya mga kahayahay sa pagpaparikit ng apoy, ay tinimplahan ko nga siya nitong paborito niyang kape. Bali, ito na nga mga kahayahay, ay nagsimula na ako magluto ng aming ulam at nagkakulo na talaga yung aking tiyan. Tumutunog ng aking little hayahay sa aking tiyan, ay gutom na rin.
At syempre mga kahayahay, bukod sa adobong manok ay magluluto ako ng aking all-time favorite, ang tuyo or tunsoy, inihaw na tuyo. O di ba mga kahayahay, masaya na malungkot. Malungkot kasi kailangan pa naming dumayo dito ng sa damakmak na labahan dahil wala nga kaming tubig sa taas. Pero ang kapalit ay kasaya-saya naman, masaya naman talaga dahil parang family bonding na namin kasi maliligo kami mamaya sa dagat, outdoor cooking, kain, laba, kain, laba. Kaya talaga minsan mga kahayahay, pag iniisip baga natin na puro na lang tayo lungkot, puro na lang tayo pagkadismaya kasi walang tubig, walang ganito, walang ganyan. Pero kung mag-iisip talaga tayo in a positive way, ay masaya din pala ang magiging resulta. O di ba? Kung walang tubig sa taas, hindi namin magagawa ang makidayo dito kasama ni ate. Sama-sama kaming kakain, outdoor cooking, tapos maliligo sa dagat. Ganun. So ito na nga mga kahayahay, pagkatapos namin kumain ng agahan ay tuloy pa rin si Hanilab sa kanyang paglalaba at medyo mainit na nga dito sa kanyang pwesto. Kaya gumawa muna siya ng kanyang pamandong. At maya-maya pa itong mga bata na nga hindi na nakapagtiis, naligo na sa dagat at maganda nga naman ang dagat ngayon makahayahay ay medyo kalmado at medyo malinaw yung tubig. Tapos ito pa yung masaya mga kahayahay, biglang may dumaan na nagtitinda ng ice drop ay sabi ko nga man din, o sige kung sino ang gustong ng ice drop lumapit na dito ay lapit man din lahat, pati nga yung isda na nakarinig ay lumapit din. Pati nga itong isdang butanding ay nakikain din ng ice drop na ang flavor ay pinipig ay sarap na sarap man din ay. At ito na naman mga kahayahay, tinutulungan na naman ako ni Honey Loves magparikit ng apoy at yung bagang kakakain mo lang ng agahan, kakakain mo lang ng ice drop ay may naiisip ka namang lutuin. Ay marami nga naman akong dalang pagkain mga kahayahay. Takot ba naman magutuman yung butanding? At ito nga mga kahayahay, habang naghihintay ako na maluto yung aking mais, ako ay nagabalat ng singkamas. O diba, dami ko talagang dalang pagkain, takot talaga magutuman itong butanding. Yun bang pagod na yung asawa ko sa paglalaba tapos ako naman ay pagod na pagod din sa kakakain. Sabi ko nga sa kanya mga kahayahay, alam mo Honey Loves, kung hindi ka sana nag-reply sa message ko noon, hindi ka sana naglalaba ng panty ko ngayon. At ito nga mga kahayahay, bali may nakita pala dito si Honey Loves na gulong na wala daw hangin ay kanya daw bubombahan para magamit daw ng mga anak niya sa pagliligo sa dagat. Gagawin daw salbabida. Ay kagaling naman talaga ni Honey Loves magbomba. Oy!
At ito nga mga kahayahay, nung bandang hapon na, bali umahon na yung mga anak ko sa paliligo sa dagat dahil talaga naman simula umaga hanggang tanghali ay nandun sila nakababad sa tubig. At magluluto pala ako ngayon mga kahayahay ng banana Q para naman ay merienda namin ngayong hapon. Bago kami aakyat doon sa bukid sa taas sa bahay namin ay magmimerienda muna kami dito ng banana Q. At ito nga ni ho mga kahayahay, para naman matunaw yung aking mga kinain mula nung umaga, tanghali hanggang nitong merienda ay naisipan kong maliligo muna dito sa dagat. Maglulublob muna ang butanding para naman pag ahon mamaya sa taas ay fresh na ang pakiramdam ng buntis.